5:30 ng umaga, habang dahan-dahang gumigising ang mundo, dito naman magsisimula ang ating kwento. Sa bawat hakbang sa matatarik na daan, madalas nating tinatanong ang ating sarili, bakit ba natin ito ginagawa? Bakit natin pinipiling mapagod sa gitna ng kalikasan sa ganito kaaga? Sa simula akala ko, gusto ko lang makakita ng magandang view sa tuktok. Pero habang humahaba ang daan, may mas malalim pa palang dahilan. Hindi biro ang trail. Habang tumataas ang araw, lalong bumibigat ang bawat hakbang. Yung hihingalin ka ng todo, mangangatok ang tuhod mo at matutukso na bumalik na lang. Pero gaya ng buhay, hindi mo kailangang makita agad ang dulo. Walang shortcut sa magandang tanawin. Doon mo maiisip na ang pag-akyat, hindi lang pala ito labanan ng lakas ng katawan, kundi labanan din pala ito ng isipan. Ngunit sa sandaling marating mo ang summit at maramdaman ang malamig na hangin, doon mo mapapatunayan na sulit ang bawat sakripisyo sa daan. Iba ang pakiramdam kapag nakatayo ka na sa pinakamataas na bahagi habang nakatitig sa malawak na tanawin sa iyong harapan. Sa puntong ito, tuluyang nawawala ang bigat ng naging pag-akyat. Ang tanging maiiwan na lang ay ang kapayapaan, ang peskong hangin na humahaplos sa iyong mukha at ang tahimik na pagpapasalamat na sa wakas, nakarating din. Doon ko tuluyang napagtanto, hindi naman pala natin kailangang talunin ang bundok. Ang tinatalo natin dito ay yung sarili nating mga takot at pag-aalinlangan. Mas naging espesyal ang pag-akyat na ito dahil sa mga kasamang kaibigan na nakikipagkulitan at umaalalay sa trail. Dahil sa huli, ang tunay na ganda ng paglalakbay ay wala naman sa bilis ng pag-akyat, kundi sa mga kwentong nabuo habang magkakasama kayong naglalakad.